The Sandigan Bayan has deferred the arraignment of former Senator Bong Revilla and his co-accused in an alleged ghost project in Bulacan. For further details, we'll be bringing in mobile journalist Arles de los Santos. Arles, okay daw, bakit pinagpaliban daw ang arraignment sa Pebrero? Lord, kasama nga sa mga dahilan ng pagpapaliban o pag-defer ng arraignment nga nito ni dating Senador Bong Revilla ay yung mga nagpapatuloy pa na motion, no, na inihain nga ng kampo nito ni Revilla. Kasama na nga dyan yung motion for consolidation, motion to quash the warrant of arrest, gayon din yung motion for transfer at motion for leave of reinvestigation. Kasi nga ito yung mga motion na inihain ng kampo ni Revilla, kaya hindi pa natuloy yung pagpa-file nila ng plea, no, kung guilty or not guilty. Kaya naman nagpapatuloy pa yung kanilang proseso dito, no. So hindi rin nabasahan ng sakdal itong si Revilla at kailangan daw na maresolba muna ito at nang sa gayon makapag-move forward. So binigyan ng hanggang January 28 yung defense or yung mga nagrereklamo rather para nga masagot itong mga request na ito at ano ang kanilang posisyon. At sa February 9 naman, yung magiging rescheduling ng pre-trial or arraignment nito ni Revilla at yung 6 pa nga na mga kapwa-akusado nito. At alam mo Lord, kanina mga pasado alas 8 ng umaga, dumating dito itong sila Revilla pati yung 6 pa nga na kapwa-akusado ng mga Bulacan First District Engineering Office officials, no? Mga nakadilaw, nakasuot ng BJMP shirt at nakatali yung mga kamay, may mga posas. Pero pagpasok nila ng korte, inalis na nga rin ito, no? Dumating din dito yung ilan sa mga kapag-anak nito. Ayon kay Representative Joel Revilla, okay naman daw sila. Pero kay kay dating Senador Bong Revilla, no comment daw muna siya sa mga tanong. Okay, paglilinaw lang Arles. Okay, bago mo itanong partner din yung tungkol sa pagbinabalot yung no, yung kamay. Ano nga ba ang nangyayari sa isang arraignment at ano ang kaibahan nito sa isang regular na trial halimbawa? Ngayon Lord, itong si Revilla nilipat na doon sa 4th Division na 1:30 kasi nakaschedule yung kanilang arraignment, no. Doon siya nakapag-bail na ng 90,000 pesos para sa kasong graft. Pero yung sa pre-trial or arraignment, dito nga babasahin yung mga sakdal kung ano-ano yung mga reklamo na inihain laban doon sa isang individual, sino-sino yung mga akusado, kailan inilabas yung warrant of arrest, at ano na nga yung magiging susunod na mga procedural or court processes pagkatapos ng pagsuko nito. Correct. Kumbaga, dito sinasabi ng Estado na ito ang mga akusasyon laban sa iyo. Ano ang tugon mo dito? So, yung judge sasabihin sa iyo kung ano yung mga charges against you, tapos ikaw you plead not guilty or yung no contest, ano. So hindi dito maririnig yung mga pero dito rin dinidecide kung i-release ka on bail, pero of course ano sa kaso nga ito or yung walang mga witness muna, walang ganyan, no, walang evidence argued in detail at walang verdict reached pa. So, yan muna, no? It's really just to hear your plea. So, parang lumalabas dito, Arles, parang mabait yung korte at binigyan parang karagdagang oras ang kampo nila Revilla. Hindi naman natin masasabi na ganyan, Lord, and we cannot speak for the court at least, no? But that's a legal procedure dito nga sa mga kaso. Kasi still, no, paulit-ulit naman na siniguro ng gobyerno na fair trial nga raw yung mangyayari. Pero syempre, inargue din ito ni Revilla nung pagka-aresto pa lang sa kanya, yung kawalan nga daw aniya ng due process. Pero ito, kasama na nga ito sa due process, yung kanyang pagharap sa korte at syempre yung pagre-reschedule nga ng kanyang arraignment at pre-trial. At ngayon, medyo may movement lang dito. Subukan natin bitbitin ang ating camera. May mga lalabas ata kasi marami dito, Lord, na mga pulis mula kaninang umaga at hindi talaga nawalan dito, no, ng mga ng otoridad na nagbabantay dito. Mataas yung security. Andito yung poster ng BJMP. Dito nakasakay kanina si dating Senador Bong Revilla. Then sa unahan naman na bahagi yung mga babae pa na mga detainees at co-accused nito ni Revilla. At doon sa labas ng konti dito sa may gate dito, nandun naman yung mga supporter nito ni Revilla na naninindigan nga na wala raw kinalaman ang dating senador sa mga reklamong isinampa sa kanya. Oo nga, no? Nakaputi pa rin ba sila? Ay, iba na. Iba-iba na. Nakadilaw sila na mga, tawag dito, mga placards. Correct.
Ang kaibahan niyan, Lord, kasi medyo may backlash ata yung unang mga placards nila na parang iisa daw yung nag-print at pare-parehas yung mga nakasulat ng iba na parang produce na Grabe mga naman sila. placard. No? So ngayon, ang kanilang mga paandar naman yung nakasulat na handwritten na ito. At yung iba, nagbabalik mula nung unang beses na nag-protesta nga sila rito. At kabukod pa dyan, nadagdagan. No? Meron naman mga taga-Bacoor, mga taga-Molino, yung iba pang mga bayan at munisipalidad doon sa First District ng Cavite. Significant ba yung naidagdag ng dami ng tao, Arles? And getting to talk to them, ganun ba? Parang halos mga taga Cavite talaga lahat? Halos mga taga Cavite talaga sila dito, Denise, no? At alam mo, naniniwala sila na wala talagang kinalaman itong si Revilla. Yung ilan sa kanila, mga personal daw na natulungan nito, no? Mga pagpapagamot, pangangailangan ng tulong, meron pa nga dating homeless. Naku, titignan lang natin kung anong nangyayari. Okay. Arles, so, o nga eh. So si Revilla, lumabas sa si Revilla, Lord. Mm. Ayan, sasakay na siya ng poster dito. Ito yung BJMP na poster. Siya Wala ba yung pa nakakulay iba niyang yellow, kasamang mga- Arles? Yes, that's him, Lord. Na may vest, ano? Parang may vest na suot. Correct. Oo. Nakasulat na BJMP. Mhm. Okay, Arles, may sagot na ba yung korte dun sa mga request? May request si dating Senador Bong Revilla na ilipat siya ng kulungan. And tama ba that the court said that they would inspect and verify conditions first bago sila mag-decide dyan? Tama ka dyan, Denise, no? Sabi nga, yung mga juez daw, yung mga judge, andito pa yung may bahay ni dating Senador Bong Revilla, si Representative Lani Mercado, at ang mga anak nito, Vice Governor Ram Revilla, at yung iba pa nitong staff. Arles? Hindi pa natin makukumpirma, Denise at Lord, kung ano nga ba yung naging desisyon ng korte at kung saan nga ito mananatili. No? Pero kinumpirma naman ng Sandigan Bayan kanina na sisilipin nga daw ng mga magistrado, no? Yung Camp Karingal at yung PNP detention facility doon sa Camp Crame. Nauna na nga rin sinabi ng PNP na kung maaari daw, wag ilipat sa kanila yung kustudiyan nito dahil mga high-profile personalities na daw yung kanilang kasalukuyang binabantayan doon at magdadagdag daw ng gastos at security requirements kung makakasama at magdadagdag pa nga doon si Revilla. Wait, tsaka ano, di ba? Gigibain na yon sa tatayuan doon ng Correct. bagong facility. Oh, mahirap yun pag giniba yun at nasa loob siya. Problematic yung magiging sitwasyon dyan. Pero Arles, ngayon ba pabalik na sila saan? Sa Payatas Detention Center? Aabangan natin, Lord. Kasi hindi pa tayo nakakakuha ng mga panayam mula doon sa loob. But at least, eto, nakaposisyon na ulit yung authorities natin dito. So, ganyan yung situation dito kahit pagdating ni Revilla kanina. So, they're armed. Ito ay mga kawani ng PNP, BJM. hindi, pwede mo ba silang kausapin, Arles? Lord, baka hindi rin ito sumagot sa atin. So ito aalis na at gumagalaw na yung poster or maybe he'll stay here kasi wala pa si Bryce Hernandez. Hindi pa natin nakita na sumakay dito. Nung dumating kasama niya yun, sina GP Mendoza at Bryce Hernandez, nakasama niya din ngayon na naka-isolate nga bilang bahagi ng health protocol ng PJMP, of course. Pero Arles, di ba ang sabi may kasama daw siya sa selda? Ano bang... Correct. Ano bang kwento doon? Kasi, ang kwento dun, Lord, ay yung mga kasama nga niya, yung kapwa mga akusado niya rin na ngayon nga ay naka-quarantine bilang bahagi ng process ng BJMP for health protocols. So, abangan lang natin kung aalis na to anytime, no? Okay. Arles, yung gaano karami ang security escorts niyang coaster na yan na nung unang basa ko, akala ko King Long pala, no? King Long. King Long, oo. Okay. Yung mga Siguro, katabi niya ba, yun din mga ano, or may iba pa na nag-aantay sa labas? Susubukan natin umikot dito, ha? Bibit-bitin natin ang ating gamit dito sa harapan. Wait. Oo. So, kasi pwede naman tayo makalipat sa unahan. Hindi tayo pwede makalapit pa ng higit. No, wait lamang.
Okay, so titignan natin kung sino pa yung ibang mga kasama. Arles, sabi mo doon sa nagsiselfie stick, hindi na uso yan. Ayan. So wala pa ata sang kasama dito, Lourdes. Opo. Tanaw ba? Tanaw ba ang dating senador? Kawayan mo kaya, Arles? Or maybe sa kabila ata siya. Kabila, oo. O baka dito yan, ano? Okay, bakit kaya yung iba naka-helmet, yung iba ay nakabere lamang? Ito, lumabas na rin yung ibang mga kapwa sado nito, nakatakot ang mga buka. So ito si Juanito Mendoza, RJ Dumasig, JP Mendoza, and Bryce Hernandez. Ayan. Ang galing, Escorted naka-jogging pa rin pants ng sila pala, BJMP. no? Correct. Oo, Lord. parang PE ng uste dati. Okay yan. So, hinihintay lang, so sabay-sabay silang gugulong. Etong, Yes, Lord. oo. Kasi itong mga kapwa-akusado ni Revilla, sila ay pare-parehas na mapipiit nga doon sa Quezon City Jail sa May Payatas. So, male dormitory, sila yung magkakasama. Pero yung dalawa na akusado na nasa kustodiya na rin ng otoridad, sina Emelito Watt, nasa female dormitory naman sa kaibang kulungan. Ano? Arles, sa tansya mo, ilan yung kasama nilang armed personnel? I mean, you saw them arrive there, tama? Siguro, Denise, at least for the BJMP team, nakasama sa coaster more or less 10. And then, iba pa itong BJMP team na armed, itong may mga vests. And then, ito namang mga police, siguro more or less nasa 50 na mga personal. So, ito paalis na yung kanilang coaster. Okay, Arles, medyo kakambyo ako ng paksa, ano? Ano kaya yung update? Kasi kahapon sinabi ni Richard Fadolio ng DOJ na expect 2 or 3 more cases to be filed this week. Mukhang aabot pa ba yan? Kasi, di ba, marami pa raw inaasahan na ipa-file. Lord, actually, nagpapatuloy naman daw yung investigasyon ng Department of Justice, gayon din ng Independent Commission for Infrastructure, pati yung build up nga na isinasagawa na at pinaplano nga nito ng Office of the Ombudsman, kaugnay pa rin sa mga alegasyon ng flood control projects. May mga bali-balita na sina Senator Joel Villanueva na daw at si Senator Jinggoy Estrada yung susunod. But of course, we need to see to ito. Sino man talaga yung susunod nga na sisilbihan ng arrest warrant at sino yung sasanghan ng reklamo ng Office of the Ombudsman. Alright. Mula sa katahimikan ng ICI nung isang taon, nung isang buwan, ngayon nasa ligalig dyan sa Quezon City. Itong si Arles de los Santos. Maraming salamat sa iyong ulat. Ang ating Mobile Journal, Arles de los Santos.